Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pinintasan mga kababayan ni Sara Duterte, yung ating First Lady Lisa Marcos. Mas maganda daw kay Lisa. Mas maganda naman daw kay Lisa ang penguin. Ayan na. Sara Duterte's brutal roast of Lisa Marcos. Mas maganda naman ang mga penguin sa kanya. Ganon mga kababayan ang susunod na presidente daw ng mga DDS. Na malamang mga kababayan hindi mangyari. Dahil sa kanyang mga pinagagawa at pinagsasabi. Just imagine maging presidente si Sara Duterte. Tapos ganyan ang uri ng kanyang pag-iisip at kabalahura mga kababayan ang kanyang bibig. What if karap nito yung ibang mga leaders ng mundo. Pagkatapos hindi nagustuhan ang isang leader tulad ng kanyang tatay, pati Santo Papa, pinagmumura, pati si Obama. Di ba? Malalagay po sa problema yung ating bansa. Ngayon sabi ni Sara, pinintasan si First Lady Lisa Marcos tulad ng pamimintas ng mga DDS sa ating First Lady. Pare-parehas talaga po. Si Harry Roque, nagsasayaw-sayaw ng bangag, ngiwi. Tapos, patama kay Lisa Marcos, First Lady Lisa Marcos, butod. Yung mga pamimintas ni Marlica, kinopya ni Harry Roque. Ayan siya ngayon, patong-patong na problema, yung kanyang kinakaharap. Halos mga kababayan, hindi na makapaligo. Ano ba? Sabi dito sa report ng Politico News, Vice President Sara Duterte took a playful yet biting jab at First Lady Lisa Marcos, commenting that penguins are way prettier than her. Duterte dropped the singer or amusing remark. Sa kanila, nakakatuwa ang ganyang mga remarks. Yung pamiminta sa personality ng isang tao, believing na maganda sila, perfecto sila. Ganon ang mga DDS. Ako nga, kung ano-ano ang tinatawag sa akin, unggoy, gorilla. Hindi ko man pinapansin, lalong nanggagalaiti yung mga nagre-react sa akin. Ba't ko naman ibababa yung level ko sa kanila? Nalam nating mga balahura. Di ba? Pagtawanan na lang natin yung mga sinasabi nila. Anyway, dahil sa kanilang mga pinagsasabi, lalo sila mga kababayan minamala sa buhay. Yung September 21 rally po, total failure. Patong-patong ng kaso ang kakarapin ng mga promotor ng riot mga kababayan na identify na kung sino yung mga nasa likod. Kakasuhan siguro ng inciting to sedition. Arson, iyak-iyak yung mga nanay na mga nagpabayad, nagmamakawa sa mga pulis. Harapin ninyo yung mga kaso dahil sa katarantaduhan ninyo. Yan sabi dito, Duterte dropped the singer at Marcos after recalling the political attacks she endured in the controversial budget insertions made into the Department of Education spending plan during a pro-Duterte gathering in Japan over the weekend. The beef's insult was a callback to an old meme where the First Lady was teased online for the penguin walk during a palace event last year. Sabi ni Sara, July 24, nandun ako sa punto na inaatake ako ni Lisa Marcos. Nagpa-interview siya. Ma'am, mas maganda naman ang mga penguin kaysa sa kanya, the Vice President said, eliciting laughter from the crowd. Tuwang-tuwa yung mga DDS. Magkakapariyo talaga mga pag-ugali. Ang sasaba ng mga ugali. Di ba? Pinipintasan ninyo si Lisa Marcos. Bakit? Mas maganda kay Lisa Marcos si Sara Duterte. Yan ang paniwala ninyo. Tingnan nga ninyo ang mukha ni Sara Duterte. I-compare ninyo kay Mrs. Lisa Marcos. Yan si Mrs. Lisa Marcos noong kanyang kabataan. Ito si Sara. Nakita ninyo? Tawag niyan, sungal.
Sungal ang tawag niyan sa amin dito. Nung bata pala si Sara Duterte, yung ngipin niya, sungal ang tawag niyan sa amin. Pinaayos na lang siguro ngayon. Malamang salamat Dok si Sara Duterte. Kasi tingnan ninyo ang kanyang itsura. Sungal. Malayo sa itsura. Walang kaklas-klas. Kung makapamintas kayo, Sara Duterte, ba't hindi mo balikan yung picture mo nung panahon na bata ka pa? Elementary yata yan. I-compare mo sa ano? Sino ang mukhang penguin? I-compare mo sa itsura ni Lisa Marcos. Di ba? Malayong malayo ang itsura ni Sara Duterte. Mga kababayan, kay Lisa Marcos. Ito pa, ano natawag mo dito? Kung penguin si Mrs. Lisa Marcos sa tingin mo, hindi ba ito si Dugong? Di ba? Ang hilig ninyong mamintas. Tingnan mo na ninyo yung sarili niyo. Lalo na nung panahon na bata pa kayo. Malayong malayo sa itsura ni Lisa Marcos. Ngayon, siyempre, yung tao, matanda na rin. Normal yon na mag-iiba yung mukha. Pero kayo, ito, matanda ka na rito. Tingnan mo naman ang itsura. Yan ba ang gusto maging Pangulo? You see? Nga. Tatawagin ninyong penguin si Miss Lisa Marcos. Tingnan muna ninyo yung sarili ninyo bago kayo mamintas. Kaya hindi ako mamintas kasi alam kong pangit ako. Hindi ko man pinipintasan si Sara. Kino-compare ko lang kasi yung itsura nila. Marunong naman akong tumingin sa pangit pagkatapos sa maganda kasi ako pangit. So, alam na alam ko ang itsura ko. Pero kung ikaw ay pangit pagkatapos yung mas maganda sa'yo, pipintasan mong penguin, yun ang dapat siguro ma-realize ni Sara Duterte. Wala kang karapatan na mamintas kay Lisa Marcos na mas maganda sa'yo. Yan ang itsura mo. Sungal ang tawag niyan. Yung papalabas ang ngipin. Yan ang tawag. Labas ang ngipin. Malamang pinanday lang, mga kababayan. At ang ngipin ni Sara hindi na totoo. False teeth, postizo siguro. Para maging maayos yung kanyang itsura. Kasi yung itsura niya, ayan tingnan nun niya naman ang ating First Lady. Hindi postizo yung ngipin niya. Natural na natural. At makikita ninyo ang beauty. Maganda pa rin nga si Mrs. Lisa Marcos. Kahit matanda na ngayon. Tingnan mo naman si Sara Duterte. Maganda pa ang ugali ni Mrs. Lisa Marcos. Ito, kumusta naman ang ugali nito? Di ba napakabalahura? You see? Yung sabi ng mga nag-react dito. Sabi ni Manang Jack, she completely lost it. Diyos me, yan ba ang magiging president sa 2028? BP such a disgrace. Sabi ni Edna Iscanlon, Madam, hindi po pagandahan yan. Pag-uugali po yan at tamang pag-iisip. Maganda ka nga kung may diferensya pag-iisip. Anong saysay ng ganda mo? Correct. Anong saysay ng ganda kung baliw? Di ba? Sabi ni Seni Ahmed, with due respect, ma'am, all people are made beautiful. Huwag naman tayong judgmental. Sabi ni Celeste May, BP pa yan sa lagay ng ugali ha. Ganda ng asal mo, ma'am. Kung di lang siguro stateside nanay mo, tas nagmana ka sa tatay mo, iwan ko lang kung makapamintas ka pa. Pero kung siguro pareho kayo ng edad ni FL, lamang yan sa itsura sa'yo. Lamang na lamang po, mga kababayan. Napakalayo ng itsura ni Mrs. Lisa Marcos. At magandang ugali niya, refined. Hindi mo maringgan ng masamang salita. Ito, kitang-kita po, sa itsura pa lang, hindi ka na magtataka kung bakit masama ang ugali nito. Makikita mo sa itsura niya. At hindi ka magtataka kung bakit balahura. Sarili na nga niya, binalahura niya. Kababae mong tao, magpakalbo ka. Tapos tadtad siyang tato.
O di ba? Makikita mong rebelyo sa magulang. Yung magpatato pa lang, kontra nga yung nanay niya. Yung magpatato siya doon sa matanda, yung doon sa Cordillera. Pero sinuway pa niya. Tingnan ninyo. Yan o. Kontra daw siya yung nagkwento. Yung magpatato siya kay Apo Wang Od. Enjoy na enjoy siya, mga kababayan. You see? Kaya sabi ni Jocelyn Martinez Morta, our First Lady is beautifully and wonderfully made by our God. She is a true inspiration, beautiful inside and out. Marcos pa rin. Sabi ni Yay Iscarlan, mamatay ka sa inggit, Fiona. Matalino sa'yo ang nilalait mong penguin. Sabi ni Marisa, bakit kaya ganyan siya magsalita? Parang bata, sa bagay ganyan din naman ang tatay niya. Sabi ni Rogelio Domingo, traditional way of attacking enemies that you could not defeat in a proper way, like citing issues. Pag hindi kaya sa issue, personalin mo na. Ganon ang style ng mga DDS. Hindi nila kaya yung mga issue, then i-atake mo personal. Tulad ng mga viewers ko rito ng DDS. Nanonood sila pero ayaw nila ng sinasabi ko. Galit sila sa mga pinagsasabi ko pero laging nanonood at laging nagre-react. Kung hindi ka ba naman may diferensya, ba't ka manonood na hindi ka man kumbinsido sa sinasabi ko? Di ba? May diferensya ka pag ganyan tapos nagagalit ka. Sabay atake, unggoy. Bayaran. Yan ang mga atake sa atin. Bayaran ni Lisa Marcos, ni Lisa Tanas, ni Bangag. Sabi ni Sinmina Pineda, may something talaga to. Sabi ni Marvin, at least the First Lady has delivered so many projects, not to mention the Pasig River Esplanade that did not cost the government anything. In her love for all project, have you even brought in investors from abroad? The First Lady, on the other hand, was able to secure $20 million from the United Arab Emirates government for the Pasig River cleanup, plus her beautification projects in Intramuros and Rizal Park. She's also the reason why Malacanang Palace is now clean and beautiful again. So ikaw, Sarah, what have you done? Correct. Sige lang ang waldas ng pera ng bayan para sa kanyang security, sa travel ng kanyang security. Kasi sabi niya, yung travel niya, personal niyang gastos. Pero sinayang niya yung oras niya habang sumisweldo sa gobyerno. Ganon pa rin. Walang contribution para sa ating bansa. Nanira pa, namirwisyo pa. You see? Sabi ni Wilma, insecure yatang masyado si Inday. The First Lady is way better than you are in all aspects. Wala ka sa kalingkingan niya. If truth be told, kaya huwag kang masyadong filingera, butangera ka. Sabi ni Mortiza Ramirez, compare mo mukha mo kay First Lady sa'yo nung kabataan niya. Hamak na di hamak siguro. Di hamak na mas maganda siya sa'yo, Madam Lustay. Si First Lady, hindi yan nagbelo or ano. Natural ang beauty niya. Kitang-kita po na napakaganda ng ating First Lady po. Kaya nga na-inlove yung ating Pangulong Bongbong na gwapo rin. Yan o. Pang-celebrity yung mukha ng mag-asawa. Ito, pang ano po, para ang anak ng tundo. Di ba? Nakita ninyo yung anak ng tundo sa pelikula? Yung mga anak ng tundo. Ganyan na ganyan.